The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, Lord. Jesus said to the chief priests and the elders of the people, "Hear another parable. There was a landowner who planted a vineyard, put a hedge around it, dug a winepress in it, and built a tower. Then he leased it to tenants and went on a journey. When vintage time drew near, he sent his servants to the tenants to obtain his produce. But the tenants seized the servants, and one they beat, another they killed, and a third they stoned. Again, he sent other servants, more numerous than the first ones, but they treated them in the same way. Finally, he sent his son to them, thinking, 'They will respect my son.' But when the tenants saw the son, they said to one another, 'This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.' They seized him, threw him out of the vineyard, and killed him. What will the owner of the vineyard do to those tenants when he comes?" They answered him, "He will put those wretched men to a wretched death, and lease his vineyard to other tenants, who will give him the produce at the proper times." Jesus said to them, "Did you never read in the Scriptures, 'The stone that the builders rejected has become the cornerstone. By the Lord has this been done, and it is wonderful in our eyes.' Therefore I say to you, the kingdom of God will be taken away from you and given to a people that will produce its fruit." When the chief priests and the Pharisees heard his parables, they knew that he was speaking about them. And although they were attempting to arrest him, they feared the crowds, for they regarded him as a prophet. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ang selos at inggit ay hindi magbubunga ng mabuti. Ang selos at inggit ay usually magresulta sa mga masasamang pangyayari. Yan po ang napakinggan natin sa first reading at saka sa gospel. Nagselos ang mga kapatid ni Joseph, kaya si Joseph ay ibinenta at iniwan. Nainggit yung mga nagtatrabaho doon sa vineyard, kaya pinatay nila yung anak ng may-ari ng vineyard. Merong ibinenta at iniwan, merong mga pinatay dahil sa selos at inggit. Malungkot dahil alam na natin kung anong pwede maging resulta ng selos at inggit, pero marami pa rin po ang may selos at inggit sa kanilang puso. Human as we are, we cannot just undermine the presence of jealousy and envy in our hearts. In one way or another, at least, we can accuse ourselves guilty of being jealous and envious of others. Ano bang ibig sabihin ng jealousy? Anong ibig sabihin ng envy? Let me try to give you an image that will distinguish one from the other. Pag sinabi po nating jealousy, meron ka na niyan, ngunit ayaw mo na makaamot ang iba sa pagmamay-ari mo. I own this, and I don't want the others to take part of what I own. Gusto mo, sa'yo lang yan. At kapag unti-unti, yung pag-aari mo ay nakukuha ng iba, ikaw ngayon ay nagseselos. Yun ang nararamdaman mo. So kaya gusto mo, akin lang ito, akin ka lang, hindi ka pwede mapunta sa iba. The moment na yung iba ay unti-unti nang nakukuha ang pagmamay-ari mo, doon mo nararamdaman ang selos. Ang inggit, wala yung mga tao nang meron ka. Kaya naman, yung mga taong ito, kukunin kung ano ang meron ka. So they want to possess what you have. They desire what you have. And if you are overly desirous of what the others have, kasi nga, gusto mo rin ng benepisyo na mapunta sa'yo, ng bagay na yan, doon ka nakakaramdam din ng inggit sa kapwa mo. I own this
and yet the other desire this, I feel some amount of jealousy. The others do not have this, but they desire what you have. Dito nakakaramdam sila ng inggit. So yung focus ng jealousy, sarili. Yung focus naman ng inggit, yung iba. Ngayon, kapag halimbawa ay nakita natin ito sa relasyon ng tao, uulit-ulitin ko yan. Hindi ito magdudulot ng kabutihan para sa lahat. Bagkus, ang mangyayari dito, pagkakasira ng tiwala at relasyon sa isa't isa. But unfortunately, even with the very clear impacts or effects of jealousy and envy in our life, ando doon pa rin nakakaramdam tayo. We compete for love, for example. We compete for attention. Kasi naghahalo-halo na yung inggit at saka yung selos. Kapag hindi napapansin at pinapansin yung iba, naiinggit tayo. Kapag halimbawa, nabibigyan ng atensyon yung iba, tapos hindi ka nabibigyan ng atensyon, nagseselos tayo. We always compete for something, whether it is attention, love, appreciation. Truly, ipinapakita ng tao dito na meron tayong mga pangangailangan. At ang pangangailangan na yan ay dapat mapunuan. Too bad. Bago pa man mapunuan ang mga pangangailangan, nakaramdam na tayo ng inggit at selos. Kaya para mapunuan ang pangangailangan na yan, dahil sa inggit at selos, gumagawa tayo ng mga bagay na hindi makakabuti. In the first reading, ibinenta ang kapatid. In the second reading, pinatay ang anak ng may-ari ng ubasan na pinagtatrabahuan nila. It always leads to destruction. It always leads to something that is bad. My dear friends, brothers and sisters, our prayer for this Mass is for God to take away the jealousy and envy in our hearts. For the simple reason that we don't have to compete for the love of God, because that love is given to us all, whether we are sinners or righteous. Walang pinipili ang pagmamahal ng Diyos. Minamahal ng Diyos, maging makasalanan man at mabuti. Pantay-pantay na ibinibigay niya. Para sa atin, parang nakakalamang yung makasalanan. Because in our estimation and judgment, yung mga makasalanan, para hindi nila deserve na sila ay mahalin. Kaya baka magselos pa at mainggit yung mga mabubuti sa atin. Dahil ang mensahe ng Diyos, kahit makasalanan, kanyang minamahal, inahanap pa at pinapatawad. Pero yung mga righteous at mabuti, hindi dapat mainggit. Dahil ikaw din naman, sa inyong righteousness at kabutihan, lalo kang mahal na mahal din ng Diyos. So in this regard, we are all equal. We may be different, but in God's eyes, we are all equal. Some of us may be sinful, some of us may be righteous, but in the eyes of God, pare-parehas lang tayo na kanyang minamahal. Kaya hindi dapat pwedeng mag-compete ang bawat isa sa pagmamahal ng Diyos. Ngunit, kahit nililinaw natin, yung napakalinaw na katotohanan na ito na mahal tayo ng Diyos, nagko-compete pa rin tayo sa atensyon ng ating kapwa. Naiinggit pa rin tayo sa mga bagay-bagay na pagmamay-ari ng iba. Yun ang mas masalimuot, yung pong relasyon natin sa ating kapwa. So perhaps we are convinced that God loves us, that God actually treats us equally, pero yung pag-ibig, pero yung atensyon na nakukuha natin sa ating kapwa, ito ang mas toxic. Ito ang ating mas hinahanap. Kasi ito yung existential. Ito yung practical. Ito yung nakikita at nararamdaman natin. Pero ano dapat ang maintindihan natin dito? Yes, human as we are, iba din kung papaano tayo umunawa, kung papaano tayo magpapahayag ng pagmamahal. Kasi nga, sa tao, binanggit ko na kanina, kapag makasalanan yan, parang undeserving ng pagmamahal yan. Kaya ang expectation natin, hindi dapat mahalin yan kasi makasalanan yan. Iba yung standards natin bilang tao. Iba yung pananaw natin bilang tao. Iba yung filosofiya natin bilang tao. Pero, come to think of this, hindi po ang standard ng tao
ang magiging batayan at basihan ng pagiging masaya natin bilang isang tao din. Hindi po kung anong pananaw ng kapwa natin ang magiging basis para makumpleto tayo bilang isang nilalang. Ang dapat na maging basis ng lahat ng yan is how God treats us, is how God looks at us. And that is the ultimate standard. Ika nga, sa mata ng iba, hindi tayo karapat-dapat, hayaan mo na. Basang mahalaga, sa mata ng Diyos, who matters, tayo ay mahal niya. At ito, ang dapat nating isa-isip at isa-puso. Hindi po natin makukuha lagi kung anong gusto natin sa ating kapwa. Hindi natin mapipilit na tayo ay mahalin ng ating kapwa, na tayo ay igalang ng ating kapwa. Hindi natin kinakailangang ipagpilitan dahil ang pinakamahalaga, nagkukusa na ang Diyos who matter in everything. Kaya sa puntong ito, namnamin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at isantabi natin kung ano man ang pagtingin sa atin ng ating kapwa. Hindi po dapat na maging pamantayan ng buhay natin. Hindi dapat maging basihan ng worth natin kung papaano tayo tinitingnan ng ating kapwa. Chances are, kahit nagpapakabuti ka na, gumagawa ka na ng tama, sa mata ng iba, mali ka pa rin at wala ka pa rin, kumbaga ay worth sa kanila. Our worth, who we are, and what we are, matters more in the eyes of God. So today, as we continue to celebrate this Mass, let us all accept and embrace how God treats us. And let us pray that somehow our brothers and sisters who may be more like God in terms of appreciation and love. Kasi kung sakali man na ang pamantayan ng Diyos ang mangunguna sa ating lahat, palagay ko, pag naintindihan natin ang ganitong dynamics, mawawala ang selos at inggit dahil lahat mararamdaman. Hindi pala tayo, iniit sa pwera lang. Bagkus tayo ay mahal na mahal ng Diyos at parehas na inaalagaan ng Diyos. May the love of God always be felt by you every day of your life. And may our brothers and sisters also learn to be like God in matters of loving and caring. Amen.